Amen and amen. Po rin po ating dikilang Diyos, minamahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. Minamahal, the highest praise, worship, glory and honor, thanksgiving belongs only to the loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri at pinamahal. Ako po yung nagbibigay ng dobling paggalang sa ating dearly beloved parents of the Lord, as you all cherish the blessed and anointed preachings and teachings of a dearly beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeda, and our dearly beloved normal assistant pastor, Willie Mamadir, Lina C. Almeda. Also, I give my love and respect to their beloved children, to all the Almeda children, and their respective families po, minamahal. At tayo din po yung bati sa lahat ng mga kapwa natin mga ngaral, beloved co-preachers, ordained preachers, minamahal, ganyan din po sa lahat ng mga choir members, beloved musicians, sa akin po mga beloved co-workers, binabati ko rin po. At sa inyo mga kapatid ko, minamahal, dito po sa dako ng San Fernando, ganyan din po sa lahat ng mga nanonood sa ating pong live webcast, minamahal. Magandang gabi po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Muli mo ating dakilang Diyos, minamahal na tayo pinadako sa pakikinig ng salita ating mahal na Panginoon, minamahal. Ati po itong pamagatan na our heart's treasure. Our heart's treasure. Ang kayamanan po ng ating mga puso. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So minamahal, ano po ba yung tunay na kayamanan ng ating mga puso? Sabagat mga minamahal, pagkayamanan po ang ating pag-uusapan, usually minamahal, mga material na bagay o financial na bagay, mga minamahal. Pero dito ba talaga maligaya ang puso ng tao? Ito ba talaga yung nagsasatisfy sa puso ng tao ng mga kayamanang material? Alam po natin, mga minamahal, na hindi po masamang magkaroon tayo ng mga material, ng mga pagpapala. Pero alam po natin na yung mga pagpapala na yan, mga minamahal, ay mauubos, mawawala, at hindi natin madadala sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Dito lang po yan sa lupa. Kaya mga minamahal, ang totoong palang kayamanan na dapat nating malaman at alam kong alam na natin, pero dapat nating pagyamanin pa mga minamahal, sabagat ang totoo palang nating kayamanan o totoong kayamanan ng ating puso ay ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po ng Matthew, minamahal, the Bible teach us where to lay our treasure. Kung saan daw po natin iipunin yung ating kayamanan, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal. No? Matthew chapter 6, verse 19 up to 21, mga minamahal. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 6, ang talatay 19 hanggang 21. Huwag kayong mga agtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Palapakan po natin ang salita ating pinakamamahal. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ulitin ko po, minamahal, hindi masamang tayo pagpalain materially o pagpalain tayo financially, mga minamahal. Pero ang Biblia nagtuturo, minamahal, sabi ng Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. Sa Tagalog po, minamahal, no? Kaya hindi pakita sa screen yung Tagalog. Huwag kayong mga tipon, lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huwag daw po tayong mga tipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nahuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa verse 20, mga minamahal sa Tagalog, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang,
at do'y hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Mag-ipon daw po tayo ng kayamanan. Kung meron tayong mga pagpapala dito sa lupa, mga minamahal, gamitin po natin yan para makapag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mga anak ng Diyos, kung pinagpapala dito sa lupa at naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagtatapat sa mahal na Panginoon, sila po ay masipag mag-ipon ng kayamanan doon sa langit. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat para sa ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Luke chapter 12, verse 33 to 34, mga minamahal, buksan po natin ang salita ng Diyos, basahin po natin. Dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 12, ang talatay 33 hanggang 34. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayong mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma. Isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na do'y hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay duro naman ang inyong puso. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Lord bless His word. Everybody say, praise the Lord. Sa Tagalog, ipagbili ninyo ang iyong mga tinatangkilik at kayo'y mga glimos. Magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o naninira man ang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ito po yung minamahal na pag-iipon ng kayamanan sa langit. Pwede mo ipagbili yung iyong mga ari-arian, mga minamahal, dahil gusto mong tumulong sa gawain. Gusto mong tumulong, mga minamahal, sa mga nangangailangan. Kasi dalawa lang naman po, minamahal, bagay na tayo makapag-ipon ng kayamanan sa langit, mga minamahal. Una, yung ating pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog. Kapag tayo nagtatapat sa pagbibigay ng ating tithes and love offering, 20%, 30%, 40%, 50%, o mas mataas pa, mga minamahal, nag-iipon tayo ng kayamanan doon sa langit, mga minamahal. Papalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Pwede po tayong tumulong, minamahal, sa mga pangangailangan ng gawain ng ating mahal pa. Lalong-lalo na dito sa banal na gawain ito, mga minamahal, dahil nakita po natin sa banal na gawain ito, mga minamahal, na buhay ang Diyos. Amen. Amen. Bakit po? Ang buhay natin ay nagbago. Nagbago tayo dahil kay Kristo. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Makaramdaman natin ang bunga ng kasalanan, pinagaling ng Diyos. Amen? Amen? Iniingatan po tayo ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, nandiyan ang proteksyon ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang pagduguan ng Diyos sa mga panalangin. Alam niyo po, minamahal, nagagalak po ako. Kasi dito sa Pilipinas, ang Diyos natin ay totoo. Yung mga patotoo natin, kamangha-mangha. Pupunta kami ng ibayang dagat, di man pa kami karapat-dapat na atasan po tayo doon. Ganun pa rin. Kahit saan magpunta ang Kristiyano, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng karamdaman, nag-iingat. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang gawain ito. Amen po ba? Amen po ba? Pag nagbigay ka sa totoong gawain ng Diyos, sa Diyos ka nagbibigay. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag tumutulong ka, gusto mong tumulong, meron kang property o meron kang mapagpapala, gusto mong magamit para sa gawain, ipagbibili mo, ibibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon.
Doon po ako susugod ng last Sunday, anniversary po doon sa may MAC. Last Sunday. Minamahal, that 30th anniversary na po, yung gawain doon. Kung di po ako nagkakamali, second anniversary o third anniversary, nakapunta po ako doon. Ngayon, 30th na. Imagine, parang kailan lang. Alam niyo, minamahal yung kung di ako nagkakamali, second o third anniversary, nandun po ako doon sa venue na yon. Mga minamahal, ibinigay po ng ating kapatiran yung kanyang lupa. Kasi ang ganda ng location, malapit sa kalsada. Kung alam niyo po papuntang Southern Leyte, galing kayo ng Tacloban, then Mahaplag. So, dadaanan niyo po yung banal na gawain, talagang nasa gilid ng kalsada, mga minamahal. Alam niyo po yung kapatiran nagbigay noon, yung kanyang palayan, meron siyang palayan sa gilid, and then may space na dry ground, ibig sabihin hindi po rice field, ibinigay niya po yon sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakatagal na po, that was 30 years ago. Alam niyo mga minamahal, nasa piling na siya ng mahal na Panginoon. Pero yung kanyang ibinigay, doon na nanambahan yung kanyang mga anak, yung mga anak ng kanyang mga anak, pati anak ng kanyang mga apo, at mga kapatiran na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo ng malakas sa ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Di ba't nakagagalak ng puso? Amen? Amen? Wala ka na, nasa piling ka na ng mahal na Panginoon, pero yung binigay mo, ginagamit pa rin para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. O palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May isa po nung kabataan na I think, kung ako nagkakamali, mga teenager pa lang po yun siya nung time na nakasama namin sa pastoral house. Brother po ito. And then, pagdating niya ng magti-20 yata yun, mga minamahal, nawala sa mahal na Panginoon. Nabalitaan na lang po namin na yun na po, nalulung na sa bisyo, sa kanyang kahinaan. Pero gaano kabait ang mahal na Panginoon? Sapagat itong mga last few years, na-bless po ako dahil nakita ko siyang mainit na naglilingkod ngayon sa mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos? Diyos ang nag-iingat sa atin. Amen po ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yung pagtulong natin sa gawain ng mahal na Panginoon, yung pagtatapat natin sa gawain ng mahal na Panginoon, nag-iipon po tayo ng kayamanan doon sa langit. Bakit po ito mahalaga? Bakit po ito mahalaga? Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang puso mo, mga minamahal. Konti lang yung pumapalakpak, minamahal. Papalakpakan ba natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Iniisip mo ang pangako ng Diyos. Nagtatapat ka. Tumutulong ka sa gawain. Pwedeng lakas, pwedeng yung karunungan, pwede ring pinansyal, mga minamahal. Dahil alam mo na lahat po yan, iniipon ng Diyos doon sa langit, mga minamahal, para sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Helping others, pagtulong natin sa ating kapwa, yung pong nangangailangan. Amen po ba? Amen po ba? Sinabi ko po yung nangangailangan kasi minsan may lalapit po sa inyo na parang mga scammers, sabi pa nila, minamahal. So kailangan magkaroon tayo ng discerning spirit. Pag tutulong tayo, tulungan natin yung totoong nangangailangan. Amen po ba? Bakit po? Proverbs chapter 19 verse 17. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, ang talata ay 17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kaniya uli. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa mahal na Panginoon. Ang naawa sa dukha, sa English po, minamahal, is he that had pity upon the poor. He that had pity upon the poor, yung naawa sa dukha, siyempre dahil nakita mo siya nasa pangangailangan, and lendeth, he that had pity upon the poor, tumutulong ka, nagbibigay ka doon sa talagang nangangailangan, hindi ka napipilitan, lahat magsabi ng praise the Lord, kumbaga galing sa iyong puso, minamahal, sinishare mo doon sa nangangailangan, sa mahirap. Kapag ginawa daw po natin ito, mga minamahal,
nagpapahiram tayo sa mahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin yan? Kahit yung mahirap na tinulungan mo, kahit alam mo hindi siya makakatulong sa'yo, sa Diyos ka nagpapahiram. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diyos ang bahala. Diyos ang bahala. Amen po ba? Kasi nakita mo na ngailangan, nahabag ka, nahipo ka. And that which He hath given, will He pay Him again. Yung ibinigay mo, ang Diyos na po ang magbabalik niyan. Palapakan po natin ating mahal po sa Tagalog. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang o nagpapahiram sa Panginoon. At ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Amen? So dalawa po yun. Nag-iipon tayo sa ating pagbibigay, sa ating pagtulong sa gawain ng mahal na Panginoon, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. At yung pangalawa, minamahal, pagtulong natin doon sa mga nangangailangan na bukal sa ating kalooban, mga minamahal, sapagkat hindi tao ang gaganti sa iyo. Hindi yung pinahiram mo, yung tinulungan mo ang gaganti sa iyo, kundi ang mahal na Panginoon ang gaganti sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kung tayo po ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, minamahal, pwede nating tanungin itong tanong na to sa ating sarili. Does your money available to be used for the glory of God? Ang mga blessing mo ba, mga pagpapala mo ba ay available para magamit sa kapurihan ng Diyos? Available ba yung mga pagpapala mo, minamahal, para magamit sa kaharian ng mahal na Panginoon? Available ba yung mga pagpapalang nasa iyo para makatulong sa iyong kapwa? Kapag ating itong ginawa, mga minamahal, katulad po tayo doon sa bata na may dalawang isda at saka 5 tinapay. Merong isang bata, nakinig siya sa pangangaral ng mahal na Panginoon, papakainin na yung mahigit 5,000 mga tao. Walang mabilhan, malayo sila sa tindahan. Pero yung bata, minamahal, meron siyang baon na 2 isda at saka 5 tinapay. 2 fishes and 5 loaves of bread. Imagine, bata po yun. Usually, yung bata, nasa isip po niya, yung kanya munang sarili. Amen po ba? Amen po ba? Kasi bata pa. Pero kamangha-mangha yung ugali ng batang yon, lahat po yun ibinigay niya sa mahal na Panginoon. Hindi niya iniisip na kulang yun sa 5,000 mahigit na kakain. Pero ang inisip niya lang siguro, bahala ng mahal na Panginoon. Amen. Amen po ba? Nahawakan po yun ng kamay ng manlilikha. Nakahawakan po yun ng Diyos na nagpinagmumula ng ating buhay. Yung kulang na isda na yon, yung kulang na tinapay na yon, pinanalanginan ng ating mahal na Panginoon, i-bless ng ating mahal na Panginoon, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mahigit 5,000 tao ang nabusog, sumobra pa. O palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya babalikan ko po yung nagbigay ng lupa, minamahal, sa Sugod, Southern Leyte. Imagine, di ba? Maraming kaluluwang naligtas, maraming kaluluwang nagpatuloy, hanggat sumunod pa ng mga henerasyon, mga minamahal. Sino mag-aakala na hanggang ngayon, yung lugar na yon na ibinigay niya, patuloy na ginagamit, nagpupuri ang mga anak ng Diyos doon, nare-revive ang mga anak ng Diyos doon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katulad nito, mga minamahal, binigyan tayo ng bahay-sambahan. Amen po ba? Binigyan tayo ng pastoral allowance, binigyan tayo ng mga gagamitan. Bunga ng ating pagtatapat sa mahal na Panginoon. Nagagalak tayo, mga minamahal. Kung luluubin, may mauuna, pero alam natin ang mga susunod, mga anak natin, mga apo natin, sa lugar na ito, patuloy silang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tatawagin pa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Di ba't napakabuti ng mahal na Panginoon? Yung binigay mo, nagagamit. Yung binigay mo, naging blessing. Pagkatapos, yung binigay mo, meron pang kayamanan na naghihintay sa iyo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya, amen. Amen. What you sow, you reap. Kung ano yung tinanim mo, yun din po ang ating aanihin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung gusto nating umani ng masaganang pagpapala, dahil totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran, dito tayo nagbago, dito tayo gumaling,
dito tayo iningatan, minamahal, kung gusto natin na saganang pagpapala ang naghihintay sa atin sa langit dahil nandun ang puso natin, huwag tayong mag-alinlangan magbigay para sa ating pinakamamahal na Panginoon, tumulong sa mga nangangailangan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Makakarinig tayo, mga minamahal, no? Di ba minsan may mga tao po na nananalo sa mga papremyo, di ba? Malaking pera, pero magtataka kami na mahal, parang hinihipan lang ng hangin. Amen po ba? Amen po ba? Nakahawak ng maraming pera, nawala lang. Kahit mga normal na tao, may mga ganun nangyayari po. Biglang mabilis ubusin yung pera nila. Minsan naman, minamahal, nag-iipon ng marami, nag-savings. Ito po'y para sa mga wala sa mahal na Panginoon. Ipon ng pera, trabaho ng trabaho. Pagkatapos magkakaroon ng karamdaman, kulang pa yung, amen, kulang pa yung naipon. O kaya, nagtayo ng magandang bahay. Pagkatapos, biglang lumindol. O kaya nag-landslide. Kiba. Amen? So makikita mo, pagpahintulutan ng Diyos, andyan pa po kayo mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Hindi ka dapat magtiwala sa kayamanan. Huwag mo ilagay dyan ang puso mo, lalo na dito sa lupa. Amen? Kasi may pakpak po yan. May pakpak, naipako. Pwedeng mawala pagpahintulutan ng Diyos. Amen? Pero kung tapat ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka dyan nakatingin. Nakatingin ka sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Nakatingin ka sa mahal na Panginoon. Katulad kay Job, everybody say praise the Lord. Sinubukan siya ng Diyos. Nawala lahat ng pag-aari niya. Nawala, naubos. Pati mga anak niya nawala. May natira, asawa niya na lang. Kumukontra pa. Amen. Nawala yung kanyang mga camel, nawala yung mga baka, nawala, pati mga alipin niya napatay yung iba, yung 10 niyang anak, nawala lahat, namatay. Natitira niya yung kanyang beloved wife na lang, kontrabida pa. Everybody say praise the Lord. So walang-wala na. Dumating pa yung pagkakataon na nabulok pa siya. Uod. Buhay pa siya, inuud na. Terrible. Mabigat na pagsubok. Pero yung kanyang pagtatapat, makukuhaan natin ng larawan. Makukuhaan natin ng ihemplo. Hindi man siguro tayo ganun katapat kay Job, o hindi man siguro ganun yung pagsubok na darating sa atin. Pero ang sabi ng Biblia, minamahal, sabi ni Job, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Purihin ang mahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ulitin ko, maaaring hindi tayo ganun katapat kay Diyos, kay Job, hindi tayo ganun katapat. Maaaring hindi ganun katindi na pagsubok ang dumating sa atin, katulad kay Job, hindi ganun katindi. Pero tingnan po natin yung mga pangungusap niya. Nalugod ang Diyos, hindi siya nagkasala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni Job, Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Sa Diyos galing, pwedeng kunin ng Diyos. Amen? Kayo kaya, minamahal, tayo kaya, kung binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng pagpapala at tiloob ng Diyos, kunin niya. Maglilingkod ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba sa kalooban ng Diyos? Kumbaga, parang sabihin natin na bankruptcy yun eh. Wala na eh. Pati physical niya, bankrupt din. May uod pa. Pero, alam niya na lahat ng bagay galing sa Diyos, pwedeng kunin ng Diyos. Patuloy niyang pinaglingkuran ng Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat ng nawala, ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dinoble pa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, may pakpak po ang kayamanan. Huwag tayong dyan tumingin. Amen po ba? Maraming mga, hindi man lahat, mga iilan, na nadadaya ng kaaway, na focus sa material things, na focus sa pera, mga minamahal. Gustong umangat kaagad ang buhay. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Proverbs chapter 23, verse 4 and 5. Kindly po.
Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, ang talatay 4 hanggang 5. Huwag kang mainip sa pagyaman, tumigil ka sa iyong sariling karunungan. Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Masahin po natin, huwag kang mainip sa pagyaman. Huwag tayong masyadong mag-rush. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At alam ng Diyos ang puso natin. Amen. Amen. Makaranas kayo, titira ka sa magarang bahay, aircon, pagkatapos may sasakyan, pagkatapos pwede mong kainin yung gusto mong kainin, gusto mong bilhin, pwede mong bilhin. Yung puso mo pwedeng pwedeng sa ating pa sa Cebuano, mahaylo ba? Pwedeng madani. Amen? Amen? Baka masanay. Everybody say praise the Lord. Wala ka ng problema, baka hindi ka na magpuri sa mahal na Panginoon. Wala ka ng problema, baka hindi ka na manalangin, baka hindi ka na dumalo dahil provided na lahat. Di ba delikado? Delikado, di po ba? Kumpleto ka dito sa lupa, pero iniwanan mo naman yung pinagmumulan ng pagpapala. Tinalikuran mo naman ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. So, may sinasabi ang Biblia, mayaman sa lupa, pero hindi mayaman sa Diyos. Meron palang ganun. Amen po ba? Hindi naman natin ibig sabihin na ayaw natin yumaman, di baling tama-tama lang yung pagpapala dito sa lupa, basta mayaman tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi kung nakafocus ka sa kayamanan sa lupa, minamahal, tapos sabi ng Biblia, magkakaroon to ng pakpak, tapos lilipad, everybody say praise the Lord, di ikaw na lang mag-isa. Amen po ba? Amen po ba? Ikaw na lang mag-isa. Yun po yung nangyayari sa mga mayayaman. Nagkakasakit, di ba? Wala na. Yung pera nila, hindi na rin nila mapakinabangan kasi may sakit na. Limitado yung pwedeng kainin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba? Nung marami pang pera, Jollibee, masasarap. No? May sakit na, kamote, mais, nilagang saging. Amen po ba? Balik sa gulay. Amen? Kahit may pera ka, bibili ka ng saging. Kahit may pera ka, bili ka ng kamote kasi yun yung pwede sa'yo kasi may sakit ka na. Tapos refrigerator mo, puro pa hindi na isda laman, tambal. Puro gamot. Amen po ba? Di ba? May kagalakan pa ba doon? Wala na. Everybody say praise the Lord. Di ba wala na? Amen? Wala na. Maraming pera pero wala. Samantalang kung malusog ka, payapa ka, yung konting pagpapala, grabe na ang pagpapasalamat mo sa ating mahal na Panginoon. Yung kapayapaan sa puso't isipan, yung pag-iingat ng Diyos, yung banal na presensya ng mahal na Panginoon, yung matamis sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, nakikita mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon, higit pa sa kayamanan ng mundong ito kapag ang Diyos ay kasama natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po, mga minamahal, ang nagbibigay ng kapangyarihan. Pwede ka palang bigyan ng Diyos ng kapangyarihan na yumaman. Amen. Pero see to it, lahat magsabi ng praise the Lord, see to it na pag dumating yon sa iyo, hindi mo doon ilagay yung puso mo. Amen po ba? Madali lang tayo mag-amen. Ewan ko lang kung mangyari na. Everybody say praise the Lord. Baka pagpunta mo rito, mayaman ka na, maganda na yung sasakyan mo, maganda na yung damit mo, maganda na yung sapatos mo, hindi ka na mamansin. Pipili ka na ng upuan ng... Ayaw mo nang katabi yung kapatiran na pobre. Baka ganun na po. Mataas na. Pangit, di ba? Pangit. So maganda yung tama-tama lang. Basta patuloy marunong magpakumbaba, marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, namumuhay na may kabanalan, at may langit buhay na walang hanggan.
na naghihintay para sa atin. Palapakan po natin ating mahal na pwede pong last verse, mga minamahal, Deuteronomy chapter 8, verse 18. Kindly po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, ang talatay 18. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Amen. Palapakan po natin ang salita ating malapin, kundi alalahanin ng Panginoon mong Diyos. Alalahanin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Always remember the Lord. Always put God first. Focus on God. Everybody say praise the Lord. No, alalahanin. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18 sa Tagalog po, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos. Palagi mong alalahanin ang mahal na Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Mga pagpapalang meron tayo, always remember, galing yan sa mahal na Panginoon. Galing yan sa Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Mabibless ka sa abroad, mga minamahal, mga kapatiran natin. Pinagpala po sila, mga properties, financial, pinagpala, hanap buhay. Pero mga minamahal, sabi nila, baliwala po yun pag wala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baliwala po yun pag hindi mo madama ang presensya ng Diyos. Baliwala po yun, mga minamahal, kapag mga panalangin mo hindi tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Baliwala po yun pag hindi mo nadarama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ikaw pala'y puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay kasama mo, ang Diyos ay pupunuin ka niya ng kapayapaan, pupunuin ka niya ng kagalakan, mga minamahal. Ikaw na ang pinakamayaman na tao sa mundong ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia, minamahal? Let your treasure be in heaven. Lay up your treasure in heaven. Everybody say, praise the Lord. Maglagak, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Huwag kung saan-saan. Huwag dito sa lupa. Bakit? Kapag ang kayamanan mo ay nasa maling lugar, makinig po kayo, kapag ang kayamanan mo wala sa langit, nandito sa lupa o nasa maling lugar, nandyan din ang puso mo. Tama po? Nandyan din ang puso mo. For what you treasure the most, mga minamahal, kung ano yung pinakaginiisip mong kayamanan, kung ano yung pinakaisip mong kayamanan, yun ang magkukontrol sa'yo. Tama po? Pag nasa maling lugar ang kayamanan mo, nasa maling lugar din ang puso mo. Kapag ang kabagay na masyado mong iniisip mong kayamanan mo, yun ang nagkokontrol sa puso mo. Yun ang nagkokontrol sa isip mo. Yun ang nagkokontrol sa buhay mo. Kaya napakapalad natin sapagkat ang ating kayamanan iniipon natin, hallelujah, doon sa kaharian ng ating mahal na Panginoon upang ang Diyos ang magkontrol sa ating mga puso, upang ang Diyos ang magkontrol sa ating mga isip, upang ang Diyos ang magkontrol sa ating mga buhay, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gabing ito, ating po siyang awitan. Tayo po'y magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na binigyan tayo ng ganitong buhay. Hallelujah, naglilingkod sa Diyos. Binago ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binigyan tayo ng totoong mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Evangelista, beloved Normal Evangelist Willie Estrada Almeda, ating beloved Mama Dero, Normal Assistant Pastor Lina C. Almeda, hindi tinignan ng kayamanan ng mundo, hindi tinignan ng karangyaan ng mundo, ang tinignan nila ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos sa kanila. Nalugod ang mahal na Panginoon sa kanilang mga panalangin. Sa kanilang pangangaral, nalugod ang Diyos. Ito ka ngayon. Ito tayo ngayon. Naglilingkod sa buhay na Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit, mga minamahal. Yes. Praise the Lord. Hallelujah.